Ah, oh, praise the Lord. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nangyari last month na pagpapahirap. Hopefully, na-survive ko at itong balita na to, walang may nakakaalam dahil hindi ko pinagsasabi pero kami lang ng tatay ko may alam. For short, pumasa po ako sa trade test namin bound to Europe. Pumasa po ako dahil pumasa ako eh. Nakachamba lang. After ng pre-testing na yon, marami din po ako pinagdaanan, ganito ganyan, naguguluhan ako sa nangyayari. Pero along the way, nasagot naman yung prayers ko, kahit parang akala ko hindi. So ayun, gusto ko lang po magpasalamat dahil kahit medyo blurry yung tinataka kong landas, nasasagot naman po. Yun lang po, and God bless. Amen. Next. Ay, ano pa? Oh, yung mga meron pang gusto ipagpasalamat. Wow, that is a great blessing. Praise the Lord. First time na marinig natin ng ating kuya. Isang kuya dyan. O, meron pa tayo, mga ate dyan. At si Angel, sa'yo, Praise the name of the Lord. Hallelujah. Asa nga pala, yung verse na sinasabi ni Bogie ay sa 2 Corinthians 4:16, di ba? So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. ESV version po kasi, kaya mas maigsi. Meron pa pong magpasalamat sa Panginoon. Memory verse. Natuwa tayo dahil si Angel lang ang gumawa ng assignment ng memory verse. Ngayon, pag wala akong assignment, wala naman kayong mini-memorize. Kung mag-memorize, kung araw-araw po kayong magbasa ng Bible, meron kayong makukuha verse na pwede nyo i-memorize for the day. And you have to recite it at least 48 times a day so that you will be overlearn it and you will never forget it. Okay, praise the Lord. So, si Kuya Angel daw po ay may memory verse. Hallelujah. Okay? Can you do it? Kuya? Nagko-consult pa sa mother dear. So, praise the Lord. Salamat. Ang dapat natin matutunan talaga. Minsan talaga, yung ating future, blur talaga yan. Kasi we must not direct and we do not determine our future. Only God knows. Kaya, pray lang and flow with God's word and prayer. Okay? So, meron po ba ang ating kuya? Ano? So, mamaya na lang. So, doon na tayo sa second epistle of John. Kung mapapansin nyo, ang salita o ang mga letters o mga book ng John the Beloved ay halos pare-pareho ng message. Una, love, light, truth. Diba? Yan ang halos na mga binibigyan niya ng emphasis. In love, light, and truth. No? At kaya nga, yung panahon din niya, meron talaga mga false teachers. Pero kung sabi nga, kung alam mo yung truth, you will never be deceived. Maganda yung shinare ng ating kapatid, no, na sa AI, praise the Lord, matyaga at napunta sa katotohanan ang researcher at saka ang nag-feed sa AI information na yan. Yeah. Purihin ang Panginoon kasi patuloy natin ipanalangin to para i-handle ito ng mga taong marunong at alam ang katotohanan. Kasi pag ito'y na-handle na ng alam niyo naman, mga false teachers ay medyo i-manipulate niya yan. Pero dito sa isang banda, pwede rin niyang gawin yon na isang balanse. No?
Hindi niya ito straightforward na this is the truth. Kasi that is the information fed to him or to it, no? Pwede rin niya sabihin, meron pang ibang mga sinasabi ang ibang tao at ibang relihiyon. No? So for us to know the truth and to know what is not true, kailangan mag-research sa katotohanan na pinapahawakan natin. So mas mabuti din kasi ako dumaan din ako sa pagbabalanse ng mga katuruan eh. Sa dami ng mga religion. Paano mo nalaman na yung papasukin mo, yun yung talagang totoo. Di ba? Kaya, dapat maranasan mo yun. At dito nga sinasabi ni John, mayroon tayong Holy Spirit. Meron tayong Holy Spirit that will teach us the truth and lead us to the truth. Kaya siya yung convictor. No? Siya yung teacher. Siya yung enlightenment. No? Sa salita ng Diyos. Kasi minsan salita ng Diyos, pag binasa mo lang yan, information lang pumapasok sa iyo dyan. Walang conviction. Oh. Di tumatalab. Walang rema. Sabi nila doon, logos lang daw yan. Purely word, para ka nagbasa lang ng pocketbook. O ba, parang nagbasa ka lang ng information book. Walang speaking to our conscience and spirit. Pero kapag mag-move ang Holy Spirit to that, through it, yon, nagkakaroon yun ng rema kung tawagin. Nagiging living word. Hindi lang siya written word, kundi nagiging spoken word to you ng Lord. Sasabihin mo, palang mararamdaman mo talaga, kinausap ako ng Lord dito eh. Pero pag nabasa ng ibang tao yan, hindi naman siya kinausap ng Lord tungkol doon, di ba? Kasi nga, yun yung tinatawag na spoken word of God by the Holy Spirit to every individual, to every need of the individual, to every, yung kung ano yung sinusik ng individual, kung ano yung hinahanap ng individual na yan, doon nag-i-speak ang Holy Spirit to us. And that is the wonder. The wonder of God's word and wonder of God's Spirit. Grabe. Sa akin nga, minsan, yung lagi ko nababasa, nung binasa ko yun, sabi ko, Lord, ba't ngayon ko lang to nakita para sa akin to? Para sa akin ba talaga to? No? Tapos nung senior ko sa kaibigan ko, tapos sabi niya, siguraduhin mo na para sa iyo. No? So, nasigurado ko yon pero ang sabi ko nga sa inyo, I miss it out. Hindi ko sinunod. No? Although, kumuha ko ng mga ibang tawag dito, yung mga confirmation. Hindi ko siya sinunod. At yun yung time na sinabi sa akin ng Lord na mag-go out na ako sa aking trabaho sa opisina. So, anyway, sabi nga, mistake is a mistake. Meron pa naman tayong panahon na next time na the Lord spoke to me, sabi ko, okay, pag na-confirm mo, do it immediately. Kasi kung hindi, na-miss mo yung point na yon, so you will live the consequence all throughout. Kaya nga sabi ko sa inyo, mula nung nag-decide ako, sabi ko, sige Lord, ito ang ano. Pero nagduda ako pagkatapos ng mga nagbagong circumstances hanggang sa, yun na nga, in-endure ko yon. In-endure ko na hanggang 65 years ako. Next year, I will be 65. At yun na yun. I had it. At madami nagsuffer. Nagsuffer ang ministry. Nagsuffer ako physically and financially. Nagsuffer din ako ng ano. Pero nakita ko pa din yung God's grace. No? Yung God's grace, kapag hindi ka sumunod sa salita niya kagad, at nag-sorry ka, nag-repent ka, pero hindi mo na ma-correct, hindi mo na maka-atras, God is good pa rin. Na meron pa rin siyang grace na you can make it through till the end. Kaya God is good, no? Kaya purihin ng Panginoon at itong first John na to, napakabuti ng Diyos dito na isa lang lagi ang naano niya, no? Yung love, yung truth, yung light, yung truth, no? And
dito, madali yun na nabasa natin. Madali lang na mga, ano. So, lagi yan. Love, sabi dito, this love must be discerning. When discerning, alam mo yung discerning? Nalalaman mo yung mga, nadidiscern mo yung right and wrong, true and false. Nadidiscern mo. Hindi daw to, it is not a naive thinking. Naive. Hindi daw to yung parang naive, no? Yung parang isa lang ng puntos mo, hindi mo winawari ang mga bagay-bagay. Unthinking, open to anything and anyone kind of love, no? Sasabihin pag sinabing love, aba, ay, in the name of love yan, di ba? May napanood ako nung kagabi lang. Ang context nito ay nasa Christian ano sila community and family. Pero itong babae ito, tama-tama yung sinasabi ni nagkaroon siya nung nag-teenage, kung hindi ko alam kung teenage siya or medyo dalaga na siya. Kung 18, ganyan, 19. Siya yung panganay. Ay, nag-struggle siya dun sa obscene thoughts, no? Tapos meron silang leader na youth leader na may asawa, married. So it turned out dahil doon, nagkagusto siya doon sa lalaki at siyempre pinaparamdam din niya siguro sa lalaki na may gusto siya. Kaya nagkasala sila. Ang pangit lang doon sa mga ganong sitwasyon kasi very ano yon yung pastor pa, anak pa naman yun na ng pastor, yung leader. Tapos pinag-confess niya sa church at pinag-sorry niya yung babae. Pero yung lalaki, yung lalaki na anak niya, hindi niya ginawa. So anong nangyari? So disappointed siya, talagang ganun siya. Lagi pa naman sinasabi niya na palagay namin, we think that God is, this is God's way, God's will, ganun. Now we have to be together, ganun. Parang na-mixed up na, no? Pero sabi ng pastor, nadideceive ka ng Satan. You must confess. Kasi nag-ano na nga siya nag-sin sila, no? Nag-sin sila yung ng immorality. So, nung ano na siya, binantayan, sabi, so, will you, sabi pa nga doon sa, ano parang church, sa church, sabi niya, oh, meron ba mag-express sa inyo ng forgiveness? Oh, pumunta siya nawa nga siya, sabi, I forgive you. Ganyan, ganyan. May mga ilang taong sinabi niya, you sinned, but because you repented, I forgive you and may God forgive you. Mga ganong mga assurance. So, okay na sana. Ang nangyari, itong asawa ng lalaki, iniwanan siya. No, siyempre, malaking skandal yun Pangalawa, hindi pa lumilipas sa isang linggo, pinuntahan niya yung babae. Tapos nirahuyo niya na magtanan sila. Nakita ng nanay, sinampal siya ng nanay. Tapos nung pinapapasok na niya, hindi pumasok, tumakbo, nagtanan. Nung pangalawang evening na magkasama sila, pero nung pangalawang evening na magkasama sila, meron na siyang ibang feeling. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng contentment. Ba't parang hindi ako masaya? Ba't parang ganon? Parang, Lord, give me contentment, give me peace. Parang, doon sa ginawa niya, wala siyang pakontentuhan, kasiyahan. Bigyan mo, parang naghahanap siya kung ano yung direction ng Lord. Pagkatapos ng ginawa niya, nag-elope siya doon sa lalaki. Ang ginawa niya, kasi yung father niya, ang background ng father niya, dati siyang band player. Tapos nung maborn again siya, iniwanan niya yon. Pero yung father niya, parang namuhay sa kalungkutan. So para kasi hindi masyadong, ano kasi, yung parang very strict yung kanilang Christian na practice doon. Parang very strict talaga. So hindi siya pinayagan siyempre, namili siya, magbabanda siya o ano siya, magse-serve na lang siya kay Lord, magtatrabaho siya na iba kasi yun ang trabaho niya. Pero namuhay siya na malungkot, nakita niya yung father niya na umiinom pa rin, ninigarilyo ng sikreto na hindi sinasabi siyempre sa mga pastor at sa asawa niya.
Sabi niya, do not tell your mom. Nakikita niya kasi nahuli niya. Tapos mino-comfort niya. Tapos yung natatandaan niya yung lugar, sabi niya, why did you quit? Sabi niya, kasi siya gusto niya maging dancer. Pero nagda-dance siya sa church. Kaya lang, parang madaming kumukontra kasi sa style niya. Kasi yung dance niya para daw masyadong nag-glorify yung sarili niya. Yung parang hindi masyadong maganda yung mga ano niya. So, nagkaroon siya ng mga mixed up na kaguluhan sa utak niya. So, that was the time, tumakas siya. Yung unang gabing nag-ilob siya, tumakas siya, pinuntahan niya yung club na tinugtugan ng tatay niya. Oo, tapos, actually, hindi siya beer house, club lang siya. Tapos, nung marinig niya yung tugtog, sumayaw-sayaw siya doon. Tapos doon nagdain, parang sinasabi doon na, yung freedom ba, seek niyo yung freedom, pero pwede pa rin naman maging godly ang freedom. Anyway, gusto ko lang i-share yon, no? Tapos, no, pagkatapos nun, nanood ko pa yung Ruth and Boaz. Ang ganda naman din, Ruth and Boaz. Panoorin nyo, yan lang yung mga magaganda pelikula sa, ano, sa Netflix, no? Mga, maganda siya. At yun, based yun sa Bible na Ruth. Ang biyanan niya doon si Naomi. Biblical talaga din. Binase yung story, ginawang modern. Anyway, so, yun lang yung first John ito na kita natin dito, kung Tagalogin natin dito. Ang maganda dito sa first John, second John, ang leader dito babae. Yan. Ito maganda, di ba? Leader babae. Sabi dito ginang, pero sa English, elder ang ano sa kanya. So, ibig sabihin, ay hindi pala elder, elect. To the elect chosen lady or chosen lady. So dito ay masasabi natin na si Pablo, payag naman may mag-leader ang isang babae. Maging church leader siya. Actually, it's a house church. No? Kaya yung teaching niya o yung salita niya na hindi niya pinapayagan magturo yung babae sa lalaki, ay may context yun. It is in a contextual situation lang na specific. Kasi sa kabuuan naman, hindi naman dinidisallow ng Lord na may leader na babae katulad ni Deborah sa Old Testament 'yon. No? Sa New Testament, sa Revelation, si Jezebel, hindi siya ni-rebuke ni Lord sa leadership, ni-rebuke siya ni Lord sa pagiging immoral. So, ibig sabihin, okay lang maging leader ang babae. No? So long as you are doing the will of God, so long as you know the will of God in your life, so long as you know the calling of God. Kung alam mo yung calling mo, kung alam mo yung giftings mo, kung alam mo doon ka gagamitin, yun ang gawin mo. Hindi dahil doon sa mga sitwasyon na tinuturo ng mga maling katuruan. No? Sabi nga madali mga alam niyo yung sinabi ng aking kadebate tungkol dito. 'Di ba? Pag sinabi, 'di ba every word of the Bible is the word of God? Yun ang ating talagang general principle tungkol. We accept the Bible as a whole to be the Word of God. No? Pero holistic po yun. Holistic dapat ang context nun. At sa bawat salita niyan, may mga specific na pinaggagamitan. At misalo na kailangan, misalo na yung specific situation, ganun ang sinasabi ni Lord. Pero para sa iyong modern na or sa iyong personal na life, tatanungin mo kay Lord na yun din ba yung kalooban niya sa iyo. No? Kasi madaming salita ang Diyos para sa mga Israel. Pero ang ginagawa ng mga religion ngayon, ito sinabi. Ito yung sinabi. Kunyari sa Ten Commandments. Sabi sa akin ng kaibigan ko, buong Ten Commandments sinusunod yun, pero lang yung Sabbath day. Di ba? Paano ba sinusunod yung Sabbath day? Di ba? So, yung ganun bang, sabi ko kasi alam mo, specifically, sa Israel talaga yan. Pero nung nabuhay si Jesus, namatay si Jesus, nagsasamba na ang mga mananampalataya ni Jesus. First day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. No? Yan ang worship day. Yan din kasi yung resurrection day. Kaya yan din kasi yung celebration day ng mga Christians. So, mali ba yung sumamba ng linggo?
Hindi po. Hindi din naman mali sumamba ng Sabado. Kasi araw-araw pwede naman tayo sumamba. Oo. Ngayon, kung gusto mo yun ng pagsamba nyo, huwag mo sasabihin na hindi biblical o nagkakasala ang mga Kristiyano dahil sumasamba sila ng linggo. At di rin namin kayo i-judge kung sumasamba kayo ng Sabado. Eh, yun ang gusto nyo eh. Dahil yun ang gusto nyo sundin. Yeah. Either way. Pero, ang sinasabi ko nga dito, yung salita ng Diyos, meron dapat pagkasi ng banal na Espiritu tungkol sa mga katotohanan na yan. Ha? Tungkol sa mga katotohanan na yan. Okay, so what do we get here? Tingnan natin ang pinakamagandang pinakabuod ng first and second John. Ay, sorry, second and third John. Ang pinakabuod, ano po, ay yung abiding in God's commandment. Pananatili sa kautusan ng Diyos at sabi dito, abiding not with false teachers at wag manatili sa mga bulaang nagtuturo. No? Siguro kung ako magsasabi dito, abiding in God's command and avoiding false teachers. Yeah. Hindi abide not. Ginawa lang ng negative. No? Avoiding. Kasi kailangan, di ba yung nabasa natin kanina, wag kayo makipagsalamuha. Kasi nga, nanggugulo, walang ginawa yan, kundi guluhin yung utak mo. Tanungin ka ng tanungin, guluhin yung utak mo. Pag ginaganon ka, ang gagawin mo din, puro tanong din ang gagawin mo sa kanya. Puro tanong, tanong, tanong. Para siya din, maguluhan din. Patas lang. Patas lang. Hallelujah. So, praise the Lord. Biro mo, imagine ko, no? Talagang, earliest, ito 90 year, AD 90. Earliest AD 90 ay talagang kalat na ang false teachers. Kalat ang false prophets. Panahon pa ni Jesus, beware. Sabi niya, beware of the false one. Beware of the teaching of the sabi nga niya, ng mga Pharisees. Eh, nung pa lang, false teacher na yung mga Pariseo na yan. Ano? Ano ba? Sabi niya, you are making it. Kasi alam mo, ang Pariseo nun, sa sobrang pag-aaral din nila, gumawa sila ng sarili nilang, libro na nagre-regulate sa papanong sundin ang mga kautusan ng Torah. No? Oo. Yung kaya meron sila mga kautusan na sabi ng Lord, sabi ni Jesus, puro makautusan ng tao yan siya, sabi niyo eh. Sabi niya, walang gagawin ng kahit anong gagawa. Sabi niya, hipokrito kayo. Di ba pag nahulog yung kambing niyo doon, alam niyo, mamamatay yun doon. Kukunin niyo. Tapos ngayon ako, nagpapagaling ako sa araw ng Sabado, ayaw niyo. Bawal. Di ba? Merong may sitasay. Pag gusto, pwede. Pag ayaw, hindi pwede. May unfair dealings, di ba? So, minsan, pag pabor, okay lang yan. Parang pag nanakaw din lang yan eh. Yung pangungurap. Nadami ko nakikita eh. Yung mga leaders mga activists na leaders. Pag napunta sa opisina, yung naging, siyempre, na siya sa politika, no? Naging ka-close siya. Tapos kukunin siya bilang direktor. Nangurakot din eh. Nung una, wag ganyan, wag ganito, mga kurakot, tigilan, pigilan. Pero nung siya na yun nandun, oo eh, kakulay na rin eh, di ba? Kaya ito, ang testing, mayroon dalawang testing itong sa libro na to. Test of a Christian behavior. Ang test ng Christian behavior ay love. Tingnan natin kung kaya mong ibigin yung mga hindi kaibig-ibig. Ako talaga nag-i-struggle ng Lord, sabi ko. Mapagpasensya ako, pero talaga itong tao to, hindi ko talaga mapagpasensyahan. Dumadaan din talaga ako dyan eh. Lord, ang ginagawa ko, nipilit ko yung sarili ko na maging friendly sa kanya,
maunawaan siya, yung maintindihan siya, ganyan, matulungan siya. Talaga pinipilit ko yung sarili ko ng ganyan. Pero pagka meron na naman siya ginawa sa akin na hindi tama, oh Lord, ano talaga tong tao na to? Di ba? Anyway, that is the test of Christian behavior. Kung talaga Kristiyano ka, hahakbang ka ayon sa kalooban at utos ng Panginoon. Hindi natin ito ma-perfect hanggang sa dulo. Of course, pero ang mahalaga, you try your best. You try your best efforts and you obey. No? And as you obey, the Lord will help you. The Lord will help you. Promise. As you obey, the first step, God will enable you and help you to do the rest. Sa pangalawa, it is the test of yung dalawang basic test, Christian behavior, which is love, and Christian belief. The test of Christian belief is about the person of Jesus, the person of Christ, hindi Jesus actually, the person of Christ. Kasi yung teaching nga ng mga Gnostics, hindi pwede ang isang Kristo o isang divine person magkaroon ng human body. Abay, nangyari nga kay Jesus, di ba? This is my beloved Son, sabi nga ng Father, in whom I am well pleased. Tapos bumaba ang Holy Spirit. Nagutom din siya, nasaktan siya, nasugatan siya, napatay siya kasi nga nag-take siya, nagbumihis, pinihis niya yung sarili niya at naging ano pa siya, pinanganak kasi kung hindi siya pwedeng, ewan ko lang, no? Hindi ko rin alam. Pwede rin siguro magka-flesh ang hindi pinanganak. Kasi si Adam, tsaka si Eve. Si Adam, naging tao ng hindi pinanganak sa nanay, no? So, kaya din ng Diyos yun. Kaya lang, yung natural way para i-ano ng tao, no? Makita ng tao, paano ginawa ni Kristo na nagsimula siya ng babyhood. O conception muna without male. Conception without male. Nabuntis ng walang lalaki. Holy Spirit lang. Tapos, pinanganak. Tapos, naging baby, naging child, naging youth, hanggang sa naging adult. Nung maging adult, tinapos niya na ginawa na niya yung kanyang mission. No? Yan si Kristo. Si Kristo na nagkatawang tao mula sa Diyos. No? Si Kristo na nagbihis o nagkatawang tao, sinet aside niya muna yung kanyang divine nature at binihis niya yung limited body of Christ, body. No? Limited po talaga yung body. Nung body pa to. Pero nag-glorified body, hindi na siya limited. Kasi tumatagos na nga siya sa pader di ba, nung mag-resurrect. Di ba? So, yan yung test. Yan ang ating tanong sa ating mga sarili. No? If you are truly a Christian, you will pass the test of love. Loving even the unlovable. And loving in God's love. Yung agape love. Hindi yung sensual love, kundi yung God's love. Agape love. Yan. Kasi yung mga playboy, baka sabi kasi God is love Kaya I love everybody. Yan. Yun mahirap. Di ba? Yun yung mga twist. I love everybody. So, ang dami niyang asawa. Mga ganon. Kung Christian ka talaga, makikita yung love for the brethren. At kung Christian ka talaga, makikita yung belief. And what is that? You believe that Christ is from the Father. Yan yung sabi sa John, 1st and 2nd and 3rd John. You will believe that Jesus is from the Father. So, pagka hindi mo pinaniwalaan yon, anong tawag sa iyo ng libro na to? Sabi ni John, Antichrist. Antikristo. When merong isang explanation sa Antichrist, hindi siya nag-go against Christ, kundi nagpapanggap siya as Christ. Yan yung pangalawang, yung parallel meaning. The Antichrist
does not go, someone that does not go against Christ, but pretend to be the Christ. Ganon din sa teaching o false teaching. Biblical. Pero hindi naman talaga yon ang sinasabi ng kabuuan ng Biblia. Sasabihin, biblical. Pero, sabi sa Bible, pero kinuha sa context, inalis sa konteksto, at inapply sa isang bagay na mali ang interpretasyon. Sa rules po ng interpretation, we must interpret anything, any book, no? At its first meaning. Yun yung first meaning niya. Yun yung literal meaning. At saka mo na lang to i-apply sa hindi literal meaning sa certain situation. Kung ito ay mga plain language. Plain language has plain meaning. Huwag niyong i-spiritualize. Uy, sabi ganito no? Kunyari, sabi, pag nagkakasala yung kamay, putulin. Pag nagkasala yung mata, ukitin. I-sever it. So, depende yun sa anong sa'yo ng Lord nung nakaraan, nagkita-kita kami mga pastor. Kasi nga, yung ating dating presbyter o head pastor, namatay nga, nabiyudo. At ngayon, nagkaroon siya ng girlfriend at magpapakasal na ata sila. Ngayon, yung girlfriend niya ay divorcee. So, nag-debate kami, no? Sa akin, I don't mind it Okay lang yun Dahil depende yun sa dealings ni Lord sa kanya. At sabi nga daw nila, ito nga si pastor natin na to ay nagkakasal din siya ng mga divorce o annulled. Pero sa kanila, dahil gusto nila talaga yung standard, ayoko hindi, pastor, sabi niya. Nung isa. Hindi pwede kasi malinaw sa Bible. Malinaw ba talaga sa Bible? Yun nga po yung pinanggagalingan ng debate. No? Hindi, sinabi niya. Hindi, siyempre, kanya-kanyang quote natin kami, no? ng verse, no? Pero sabi ko ito, nung una, ganyan din ang belief ko Pero iniisip ko, ang Diyos, tulad nga sabi nga, mayroong permissive will inaalaw ng Lord yung mga bagay na hindi natin makontrol sa buhay natin. Pero kung kaya mo naman kontrolin mo. Misal ako talagang very basic na black and white. Pero yung tungkol sa divorce, bakit inalaw ng batas? Batas ni Moses. Nagsimula pa sa batas ni Moses Pero sabi niya, tigas sa ulo nyo, kaya pinaalaw. Pero pag sinabi niya yung sa verse, sabi niya, unless for immorality, you are not allowed to divorce your wife. Unless. So, ibig sabihin, unless. Merong situation na pwedeng payagan ang Lord. Yung divorce. Sabi sa Malakay, I hate divorce. Pero kasi nga sa context, na nag-divorce lang yun, minsan na walang dahilan na nagkagusto lang sa iba, mali yun. Nagkagusto ka lang sa iba, ayoko na sa'yo, meron ako ibang gusto. If anyone is free to do that, kawawa naman tayo. Bakit pa tayo magkakaroon ng such love and commitment sa marriage? Kasi yung pala, pag nakakita ng iba, babay na. Asan yung sinasabing, till death do us part and commitment and pledge of love? Sa harapan ng Diyos ka magsasabi na pledge of love. I will, sabi niya yung till death do us part, in sickness or in poor, better all health. Sabi niya, till death do us part. Kaya talaga ang standard, sabi lang, ang standard, kailangan mamatay yung partner. Sabi ko, sige, patayin mo na lang yung partner para malibre ka mag-asawa. So, nagkasala ka naman ng totoong kasalanan na totoong clear pa sa araw. Si Pastor? Siguro magsi-60 na rin. Kasi ate, minsan tawag niya din sa akin Siguro si Pastor magsi-60. Namatay sa cancer, di ba?
Pastor Nida. Magwa 1 year pa lang nga eh. So, hindi na minsan ano din. Siguro sa sobrang kalungkutan niya, ito mga kaibigan niya, Pastor, pinakilala siya doon sa babae na yun, na supporter naman ng church, supporter ng mga missionary, supporter na ano. At siyempre, dahil siya ay nasa Amerika, at American sa citizen, pero Filipina, ay divorcee. Kasi ah, hindi sila, naging salbahe yung ano. Yung nga pinag-uusapan natin doon eh. Pag hindi kayo Christian, tapos kinasal kayo, yun ang tanong ko, pinagsama ba kayo ng Diyos? Hindi nyo naman alam ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Di ba? Pero sabi nga ni Pablo, naging Kristiyano ka, huwag mong palayasin yung hindi mo Kristiyano na asawa kasi balay mo, mabonagin din yan, maging Christian dahil sa iyo. Yun na nga yun eh. May mga standard, may mga consideration ng mga thinking o personal nating ano. Pero for peace sake, at di talaga kayo magkasundo, pwede kayo maghiwalay. Tapos siyempre ang race, pero hindi ka pwede mag-asawa na iba. O, di ba? Hiwalay lang. Kaya tayo mga Pilipino, meron tayong legal separation. Hiwalay lang, pero hindi pwedeng mag-asawa ng iba. Pero ang sabi, matitiis mo ba? Kung ikaw, ang isang tao na hindi matiis na walang asawa, mahirap matiis yun. Sabi nga, for it is not so for all people, sabi ni Jesus. Merong gusto talaga ng tao na single siya. Merong naging single dahil sa institusyon. Ibig sabihin, katulad ng mga ibang relihiyon na nagsasabing pag nag-serve ka kay Lord, dapat single. Meron namang, yun nga, by institution, meron mga eunuch kasi noon eh. Ibig sabihin, dahil sa may batas yun, na magsiserve ka sa pinakamataas, eh, dapat eunuch ka. Wala kang ibang pinaglilingkuran. Yun lang pinaglilingkuran mo ng amo mo. Kasi, yun, institusyon. At merong mga batas naman na naging single ka forever. At merong, choice mo yun. Sabi ni Jesus, but but not everybody can accept this. Kaya sabi nung kausap niya, kung ganyan ang patakaran, hindi na ako mag-asawa. Hirap pa mag-asawa. Hindi ka pwede mag-divorce, kung hindi na nga kayo magkasundo. Di ba? So anyway, hiwalay lang. So anyway, these are the truths of Christianity. And ang mahalaga, we believe that Jesus Christ is from God the Father because He is the Son of God or He is God the Son. Ngayon, if you are in the light, walk in the light. Have fellowship with the light. If you are a true born-again Christian, walk in love. And number 3, walk in the truth of the Bible and the teaching. Kaya tayo, hindi lang tayo dapat nagbabasa, nagme-memorize din. Nag-aaral din. No? Ibig sabihin nito, anong kahalagahan nito? Anong significance nito? Sa buhay ko, anong ibig sabihin nito? Kaya nga, di ba pagka meron tayong how to study the Bible, ito yung sinabi ng Bible. Ano yung sinasabi ng Bible? Ito. Anong meaning nito? Ito. Ano naman ang kahulugan nito para sa'yo? Ito yung plain meaning at ito naman yung meaning to your life and to your situation. Yun yung interpretation o yung application. So, praise the Lord. No? Praise the Lord. Ano pa ang pwede nating dito? We must protect. So, dito sa 2 John, ang basic niyan is practice the truth at yung kalahati ay protect the truth. Mahirap po mag-protect the truth kapag misalo na lahat na nasa paligid mo hindi naniniwala doon sa truth na yon, di ba? Magdidebate talaga kayo doon. Yung aking palibasa siya, yung kasama namin sa bata pa to eh. Siguro basic ay 26 lang siya. 25, 26. Taga-UP siya. Siyempre, pag UP, alam mo naman ang utak, di ba? Pagka may sinabi kong sentence, sabi ko,
Hindi ako naniniwalang may kasalanan ng gobyerno kaya may naghihirap ang tao. Sabi niya, hindi ka naniniwala doon, ate. Ate Beth, sabi ko, "Oh, hindi. Sino may kasalanan? Siya. Kasi dinaanan ko yun eh. Dinaanan ko maghirap. Dinaanan ko maging wala, magkaroon, mawalan. Eh kung sasabihin ko may kasalanan, nung time na yun, martial law pa yun. Ang daming bawal. Oh. Pero, na-survive. Nakasurvive kami. Nakapag-aral. Ilang beses ako natigil. Ilang beses akong, ano, no? Third year, third year high school, repeater ako. Oh. Third year college, nag-stop na ako. Tapos, nung magkatrabaho ako, doon ako nagpatuloy mag-aral. Nakagraduate naman ako. Nakapag-master naman ako. Hindi sa Panginoon at hindi ako nanghingi ng tulong sa Diyos. Paano? Kahit nga hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos eh. Naniniwala ka ba doon? Kasi tao ka, pinahalagahan ka niya. Namatay kaya siya para sa'yo. Pababayaan ka ba niya ng ganun lang? Binayaran ka niya ng buhay at dugo niya. Tapos pag nakita niya masama ka at saka masuwail ka, pababayaan ka na lang ng ganon? Ba hindi, siyempre masakit naman sa kanya yun. Binayaran ka na nga niya para matubos sa kasalanan, doon ka pa din pupunta. God will do anything, everything, just for your good. Hello? Yan ang ganyang kabuti ang Diyos. God will do anything and everything for your good. Hallelujah. God is good. Kaya nga, stay in the light. Stay in love. God's love. Stay in the light of Jesus and the truth of Jesus. Sana ay naliwanagan tayo sa mga bagay na ito. At sumunod yung 3 John ay kaya yung concern ang ganda yung pinakasikat na verse dito sa 3 John. Gusto ko lang din isabihin sa inyo, no? Ay yung nasa chapter, isa lang chapter yan eh. Yung prayer niya, sabi niya, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Sa katawan, kaluluwa, at lahat ng bagay sa buhay mo, gusto ko, nag-prosper ka. Yan. Ito yung pinakasikat na verse. Misala pag magbe-birthday. Nalala ko yung kinote ko to yung sa birthday, 65th birthday ng aking kaibigan. Napa-amen siya eh. Gusto kong basahin to, sabi ko. Mabasahin ko lang siya bago ako mag-opening prayer. Sabi ko, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Napa-amen siya eh. Amen. Praise the Lord. Kasi yun ang concern ng Lord. God cares for us, for the whole of us, for the whole matters, for everything in us, in our lives. Be it a physical body, be it a spiritual matters and soul, and be it on any other matters in our lives. Concern siya sa'yo. Concern siya sa pag-aaral mo. Hello? Concern siya sa family mo. Concern siya sa health mo. Sino madalas magkasakit dyan? Yan. Kailangan tanungin niyo ang Lord, Lord, ano bang gagawin ko para hindi ako madaling magkasakit? Saan na ba ako sumusobra? Saan na ba ako nagkukulang? Ano ba yung mga hindi ko naiintindi at iniintindi kaya nagkakasakit ako? No? Sabi ko nga, listen to your body signals. Huwag tayo maging mangmang. Sabi niya, do not be like mule. Kailangan pang hagupitin para tumakbo. O kaya, irendahan para sumunod. We have wisdom, just like the wisdom of God and Jesus Christ. Hello? Kaya nga dito sa verse na to, grabe pala yung prayer na to ni John, no? Concern, kahit sa love life mo, concern ng Lord. Sa family. Ano yung mga mukha nyo? Ba't kayo nagaganyanan pagdating sa love life? Love life ni na mami, ni daddy. Concern ng Lord yan. God cares for you. And anything about you. No? Kaya nakikare sa'yo. Nakikare sa'yo ang Lord.
Sa lahat ng bagay. Sa school mo, money matters. Nagkikare siya sa'yo. How do you carry your life, your physical, your spiritual, and even your social life? At kung ano man yung nangyayari sa isip natin, nagkikare din siya. At kung ano yung nalaramdaman natin emotionally, nagkikare din siya. Nagkikare siya sa'yo. Anything about you, God cares for you. Hallelujah. And that is God. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga gano'n lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang nakaisa-isang anak. Upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa palagay niyo, wala nagkikare sa inyo, God cares for you so much. Kung sa palagay niyo, wala naglalove sa inyo, God so loved you. God loves you very much. Kung sa palagay niyo, wala kang magulang, meron kang magulang sa Diyos. You have a father and a mother in God. Everything is complete for all of us, for our needs. That is God's love. Tayo manalangin. Sabi nga sa salita mo, Lord, for God is love. Hallelujah. For you are love, O God. Kaya salamat po. Ito na lang ang pwede namin panghawakan. When the world crumbles, when the earth is burned, and even the heaven fall down, still we are safe in your love. Sa mga naapektuhan ng lahat ng mga trahedya, nawa ay maakap niyo sila, O Diyos. At ngayon nilang maranasan, maramdaman ang pag-ibig niyo na aakap sa kanila. At the very lowest moment of their lives, in their grief and loss and pain, embrace these people, Father in heaven. Embrace us all, O God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Glory to God. I-serve po natin ang ating pang-communion. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Serve it to others. And you have to wait. You have to do this at the same time. Simultaneously. At yung po mga kasama natin sa Zoom, ay ihanda rin niyo po ang inyong bread and drink. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga po na ito yung ginagawa nating practice or itong exercise na to. It will always remind us that Jesus will return for all of us. And we are a member of His body. No? Ang Universal Church of Christ po ay lagi natin ipag-pray. No? Hindi lang yung local church natin. Katulad ng pag-appeal ko last week, pray for our church. Pero more than that, above all, let us pray for the universal body of Christ or universal church of Jesus Christ. Hallelujah. Nandun na tayo, tumayo. Ama, sa aming pagdulog sa inyo, hindi kami perpekto, madami kaming kasalanan, madami kaming pagkukulang, madami kaming na-ignore, na-neglect, na-omit, sapagkat tao lang kami, pero salamat sa kabutihan, biyaya, grasya, at spirito nyo. Salamat sa layunin, sa pag-ibig nyo sa amin, Panginoon. Kami ay, you are making us through every day of our lives, oh God, you are leading us through every difficulties, every challenge, and every test. Nililid mo kami, Panginoon, to a victorious life. And that is because of your love to us. Kaya salamat po. As we come to you and remember you,
Remember your death, remember your resurrection, and remember your coming. Salamat, Panginoon. Pakalinisin mo kami, O Diyos, katulad ng sinabi niyo, kapag kami nagtapat sa aming mga kasalanan, ikaw din ay tapat na kami patatawarin at huhugasan sa lahat ng aming mga kalikuan. Purihin, sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon. At itinuro ko naman sa inyo, noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, bless this bread, O God. Always keep us to remember that we are part of you, therefore we must live, O God, for you. For you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Ating kainin. Kunin natin ang saro. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Ama, salamat. Never na give up nyo kami, O Diyos. At ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay tapos para sa lahat. Kaya kami, Panginoon, bagamat hindi perpekto, ay ginawa niyong perpekto sa inyong harapan. Ay ginawa niyong banal, O Diyos, sa inyong paningin. Thank you, Father, for the blood of Jesus. As we drink this, O God, cause us to remember that you have forgiven us and cleansed us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo'y uminom. Inumin. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you. Anong verse ba yung third John? Kaninang kinote mo? Ha? Verse 2? Third John, chapter 1, verse 2? Okay. Ano nga uli yun? David, I pray that you may prosper in all things. Okay. In health, as your soul prosper. Yun ay inaalay namin sa iyo. Sa October 7, birthday ni Pastora. Siya ay 44 years old na. Ay, 64 pala. 64 pala, 64. Siya po ay 64 years old. So, 1 year na lang, ano na siya? 64. Ulit-ulit 64. Yan ang iyo aming alay sa'yo. Okay. Yan ang aming alay sa'yo. Sa birthday mo, sa 7, October 7, Martes, 5. Tayo manalangin at tayo bigay sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito, Lord, na patuloy, Panginoon, binubuklod mo kami sa iyong pag-ibig, O Lord. At kinikilala ka namin, Panginoon, na kayo ay galing sa Diyos, O Lord. Walang ibang pinanggalingan, kayo lamang, O Diyos. Namatay para sa amin, nagbata para sa amin, tumagas ang dugo para sa amin. Kaya, Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming alay, ang aming kaloob at handog sa umagang ito, Panginoon. Basbasan niyo po ito bilang aming handog ng pag-ibig para sa iyo, God. Salamat, Lord, magamit ito sa iyong ministeryo,
Sa ikalalago na yung mga salita, sa ikalalagana, Panginoon, ito, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga estudyante, salamat sa mga trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, sa makapagbigay at salamat din sa hindi makapagbigay, God. Salamat po sa lahat, Lord. At least, Lord, hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Puring ka sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. Hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan narito dahil Okay, tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Salamat po, Ama. Una ay tinatas namin yung mga naapektuhan ng bagyo, naapektuhan ng lindol, at kung ano pa maaaring mangyari, Panginoon, sa mga susunod na kapanahunan. Father, tinataas namin sa inyo ang bawat sitwasyon. Yung isang nagpatotoo, wala silang magawa kundi nagpray siya, nagpray na lang daw sila dahil na-trap nga sila doon sa mall. Lord, thank you. Sa ganito, sila pa na mas bata na mga tao sa kabataan, Lord, ay marunong tumawag sa inyo. Miss, lalo na sa puntos ng pangangailangan na yan. Kaya salamat po. Isang bagay na nagsasabi na talagang nagkakaroon pa rin ng awareness. Panalo ka pa rin, Ama. Dahil nagkakaroon pa rin ng awareness ang mga tao na merong Diyos na nandyan. Naghintay lang ng tawag at naghintay lang ng panalangin, naghintay lang ng Diyos na pagkakataon na tatawagin ka. Kaya salamat sa mga gantong sitwasyon, gantong pagkakataon. Father, ay meron kaming Ama na nandyan sa kalangitan, Panginoon. At sumasama sa amin sa magitan ng banal na Espiritu sa oras ng dalamhati, sa oras ng pangailangan, sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kasakitan, sa lahat ng oras, Panginoon, we can never imagine to face, O Lord. Salamat. You are a sovereign. You are a mighty God. You are overpowerful God, O Lord. You are all-knowing God. You are an omniscient God. Salamat. Salamat, Panginoon. We can hold on to you. Kaya salamat po, Diyos. Patuloy namin dinadalangin ang aming bansa, ang aming mga resources, ang mga taong nasa mga ahensya na kailangan tumulong at ganoon na rin ang mga volunteers, Lord. Salamat. Ikaw ang sumama sa kanila, palakasin mo sila, i-protect mo sila, Father. Magbigay ka ng mga resources, magbigay ka, O Diyos, ng mga pangailangan ng mga taong to para abutin, O Diyos, ang mga taong nasalanta ng lindol. Lord, comfort mo ang mga namatayan, napakaraming kamag-anak na namatayan, mga tatay, mga nanay, mga bata na wala ng magulang, Lord, nawala ng hanap buhay, nasira ang bahay, Lord, lahat ng to. Touch them, Lord Father.
ipapakita mo, iparanas mo, ipahayag mo na merong tutulong, merong tumutulong, merong Diyos. Hallelujah. Nagpapakilos ng mga tao, papakilos ang lahat ng bagay para sa mga taong nangangailangan. Because that is how you love and care for all of us, for all of the human beings in humanity. Minsan, wala naman talagang halaga na sa iyo ang katawan. Ang mahalaga sa inyo ay yung kaluluwa. Pinakamahalaga sa amin ay ang aming kaluluwa, Panginoon. Kaya salamat po. Pero ganun pa man, nagmamalasakit ka pa rin sa aming mga katawan na nagdadala ng aming kaluluwa. Lord, strengthen these people, encourage these people, enlighten these people. Embrace them, Father, with your love. Salamat, salamat, salamat po. We pray for them. We just leave them up to you, O God. I pray kung meron pa kami, meron matutulong ang aming denominasyon, may matutulong ang bawat church, may matutulong ang bawat family. We will share. Hallelujah. Thank you. And we praise you for everything. Ngayon po ay panalangin ko naman ang aming patuloy ang iglesia nyo. O Diyos, patuloy niyong pasinagin ito. Patuloy niyong Panginoon na gamitin ito para sa inyong katotohanan, inyong pag-ibig, inyong kaligtasan. O gamitin niyo nga po, Panginoon. Gamitin niyo ang inyong mga anak. Gamitin niyo kami mightily, Father in heaven. Thank you. At sa lahat ng may thanksgiving, sa lahat ng mga may kaarawan, sa lahat ng mga mayroong prayers, sa lahat po, Panginoon, ay tinataas namin sa inyo. Salamat. Thank you for hearing all our prayers, Father, because you care for us. Thank you, God. Hallelujah. Sa mga taong nakakalimot, sa mga taong di nakaka-realize ng kabutihan mo, sa mga tao, Diyos, na hindi nakukonbikta, we just leave them up to you. O Lord, do not let them be persuaded by evil. Do not let them to be swayed by evil, led by evil, led to darkness. Don't let this happen. Because of your love, we claim that you will cause these people. Gamitin mo ang iyong mga kaparaanan, Panginoon, para ang mga taong ito ay maliwanagan at magkaroon ng firm decision to really follow, have faith in you, obey you, Lord, to call upon thy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless our church, bless our country, and bless the world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God, the Father in heaven, who loves us so much, and glory to Jesus, His Son, our Redeemer, and glory to the Holy Spirit, who abides with us always, now and forevermore. Thank you for blessing us, God, now and forevermore. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang umaga sa atin lahat. Hello. Yeah.